Sige po, magandang umaga po sa inyo lahat. Pwede ba tayo magsitayo lahat? Welcome po sa ating pananambahan ngayong umagang ito. Mag-awitan po muna tayo din mamaya yung mga bago nating nakikita mga mukha, no? Welcome po natin sila mamaya. So, itong song na to, matagal na nating inaawit dito. So, most likely, kaya nyo na pong sumabay sa amin sa awit na to. Okay? Muli po magandang umaga sa inyo. Pagkatapos po ng ating pananambahan, diretso na po tayo din sa ating Christmas party. So sana ay naka-ready kayong magbanat ng buto. Ayan na naman siya. Ang rayumang di gagaling. Gagaling na po yan. Okay, tayo po magsimula na. Come on! Pag sinabi ko yung purihin ka o Yahweh, kayo po susunod din. Purihin ka o Yahweh, purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Minsan pa. Purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko. Okay, verse. Come on, church. Purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Minsan pa. Purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging mananatili. Hey! Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon.
Yung susunod nating kanta, most likely narinig niyo na rin ito. Ikaw ang tunay na Diyos. Awitin natin ito. Kung hindi niyo po yung alam yung song, pwede po kayong pumikit. Pagising niyo po, malaki na kayo. Ibig sabihin ng pumikit, damhin lang natin yung song. Ako. Usually, ang naririnig nating song, yung hindi tayo pwede. Ito na yung song na para sa atin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa araw na ito. Ikaw ang tunay na Diyos na aming kinikilala, sinasamba,
sa umagang ito, Panginoon. Matanggap namin ang iyong pagpapala sa araw nito. Ma-enjoy namin yung fellowship namin together, Panginoon, sa araw nito. Sa lahat ng gagawin mo para sa amin, sa lahat ng aming tatanggapin sa araw nito, sa lahat ng iyong mga pagpapala sa amin, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang mga panalangin sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Kumakapo na po ang lahat. Meron pa pong upuan sa harap. Pwede po kayong makupo, Nanay. Maring Sai, sa harap, may baby. Pwede na pong maupo. Meron pa, Kuya Luke, Ate Oli. And bro, ito pa. Kuya Ariel. Ito pa. Ate Dory, sa harap. Alam niyo naman, pag nasa harap, di ba, kayo yung star ng sermon ng pastor, di ba? Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po. Magandang umaga po. Ano po, gabi? Umaga. Welcome po muna natin yung mga bago nating kakilala o nakikita sa araw na ito. Ano po? Ibig sabihin yung mga luma nating nakikita. Welcome pa rin po kayo. Sige, umpisahan natin ang kumpare ko. Mare, pakilala mo nga ang kumpare ko. Yan. Maniwala kayo sa hindi. Siya po, ang kanyang asawa. Lagi natin lalagyan ng ganon para maiangat natin yung misis natin. No? Okay, dito lahat to nakikita niyo na si Sir, si paring Luigi. Ngayon na lang natin nakita. Si ate, na pangalan mo ate? Ashley. Welcome natin si Ate Ashley. Welcome din natin si Kuya Luigi. Ito, nadala mo na siya, di ba? Siya si Gringo. Nahuhula lang ako. Hindi, tapos si Kuya Aljur. Yan, tiga may kawayan yan. Yan, welcome natin si Kuya Aljur. Si ate, asan yung asawa mo? Tulog pa. Sana kinurot mo. Wow, so sweet naman. At least umuwi, di ba? Then si ate, ano pangalan mo ate? Alicia. Ashley, Alicia. Magkapatid kayo? Hindi, nanghula lang. Then, Aljur, Aljan, Alden. Tapos, Basti, ba? Kompletong ipin, dalawa na lang hindi pa bumibigay, Mahilig to sa matamis. Tapos yung katabi ni Aljan, Alexa. Mga anak mo to, te? Dr. Jose Protasio Rizal Irialonda. Ano po? Okay, welcome po mga bata. Then yung nasa likod, lahat kayo, di ba, na-welcome na namin dati, di ba, si ate. Yung batang Ivan, welcome po Kuya Ivan. Sunod yung naka-blue. Aljur din. Daming Aljur, no? Nangiiwan naman. Tapos, huwag kang magtago, nakikita pa rin kita. Timo, si Kuya Timo, okay. Tapos si CJ, nakarating na rin siya dito, di ba? Kuya CJ, sabi mo babalik ka, hindi ka bumalik, nakalimutan tuloy kita. Okay, then syempre welcome natin yung family ni Ate Dory. Welcome din natin si Kuya Steve. Alam niyo po bang wala pang tulog yan? Galing yan sa trabaho. Mamaya ho, makikita niyo yan dun sa sulok. May kausap. Okay, then yung aking pamilya. At bukas po ay araw ng Pasko. Palakpakan naman natin yung mga nauna. 7:45 pa lang, nandirito na sila. Si Ate Janice. Nag-text sa akin, Pastor, tuloy po ba yung party? Sabi ko, 7:45 pa lang, muntik na tuloy kayo mga bangga kakadali.
Joke lang. Bukas po ay alas 8 po muli ang ating pananambahan. 8 a.m. po. 1 hour lang po yun. After po ng worship natin, dire-diretso na po kayong sa inyong mga pupuntahan. Pero mahalaga po kasi pag Pasko ay nagsisimba tayo. So, wag po kayong magalala, hindi po kayo maubusan ng aginaldo kung unahin nyo munang magsimba. Yun po yung totoo. Para po mapagpala tayo ng Panginoon, unahin natin siya. Hindi yung maaga pa lang, nandun na kayo sa gate ng ninang nyo, hindi pa nagtututbrush yung ninang nyo, unahan nyo na kagad. Magsimba muna po kayo. Hayaan nyo muna siya magkape. No? So, welcome po muli. Mamaya po muli pagkatapos ng ating pananambahan, diretso na tayo sa Christmas party. I-group namin kayo into 4, mga kabata, mga kabataan, mga magulang. Then, medyo kakaiba yung ating mga games today. Pinagsamang game na dati nating nalalaro at games na bago nyo palang malalaro. Okay? So, like katulad ng boxing, yan, ganyan. Pero Xbox lang, no? Walang sakitan. Sige, Mami, phone ko nga. Yung clicker ko. Sorry po. Tsaka yung phone ko. Hindi, sige na, hindi na. Sige po, magsitayo po ang lahat. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay ating matatagpuan sa aklat ni Lucas. Kung meron po kayong mga Biblia, ito po ang ating mababasa. Lucas, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 7, ito po ang ating mababasa. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang isinilang ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inhiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ito po ang salita ng ating Panginoon para sa atin lahat. Maaari na po kayong makaupo. Napakasarap tignan na may mga nakatayo na sa likod. Ibig sabihin po nun ay dumadami na tayo. Sana po every Sunday ay ganito tayong karami. Dahil katulad ng sinabi ko, no, kung bakit merong araw-araw ay nandun yung pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Ang kagandahan lang na nagsasama-sama tayo tuwing araw ng linggo, alam mo na meron kang nagawa para sa Panginoon. Hindi yung puro tayong humihingi para sa Kanya. So maganda yung tuwing araw ng linggo ay magkakasama tayo. Yun lang naman yung hinihiling natin eh. Alam niyo po, pag
Di ba po pag mga may edad na, di ba, kahit papaano hinihiling nyo na sana mabisita kayo ng inyong anak, ng inyong apo. Ganun din yung hinihiling ng Panginoon eh. Maalala natin siya sa araw ng linggo. At ngayong araw na ito ay aalalahanin natin yung banal na pagdating ng ating Panginoon sa ating mundo. No? Nung nakaraang linggo ay sinabi ko na yun na ang reason ng Diyos kung bakit siya dumating ay dahil sa nais niya na tubusin yung mga kasalanan na ating nagawa. Di ba? Sinabi natin doon, sino dito yung anak ng Diyos? Ang dami nagtaas ng kamay. Pero nung tinignan natin na pag ang anak ka ng Diyos, kailangan yung mga mabubuting nakikita natin sa Panginoon, nakikita din sa'yo. Kaya nung tinanong ko kung sino yung anak ng Diyos, kumunti na lang yung nagtaas ng kamay. Kasi aminin man natin at sa hindi, meron tayong mga pagkakamali na ating nagawa sa ating buhay. At mahirap na mawala na lamang tayo sa mundong ito na puro ganun pa rin yung ating nagagawa. Alam ko naman na pag kayo ay pumunta dito, hindi naman sinasabi na perpekto na kagad kayo pagdating nyo sa bahay. Meron pa rin tayong nagagawang hindi mabuti. Meron pa rin tayong nagagawang masama sa ating kapwa. Pero at least ang ating iglesia, ang church na ito ay susubukan nating tulungan po ang lahat na ma-realize natin, may nagawa akong mali. Baka pwede kong itama itong nagawa kong pagkakamali. So, araw na to aalalahanin natin yung pagsilang ng Diyos. No? Although tomorrow pa yung Pasko, but ito po yung nais kong dalhin sa inyo. Una, yung divine orchestration. Ano po ba yung divine orchestration? Nakapanood na po ba kayong tumugtog yung orchestra? Yung sabay-sabay. May violin, may iba-iba. Yan po ay matagal pinagpraktisan, matagal pinagplanuhan. Hindi yan isang araw na practice lang. Ibig sabihin, yung pagdating ng Diyos sa ating mundo ay matagal nang nakaplano. Ibig sabihin, dun pa lamang sa lumang tipan ay nakaplano na ang pagdating ng Diyos sa ating mundo. At alam naman natin na si Jesus ay dumating sa ating mundo at ito'y nakatala na sa bagong tipan. So ibig sabihin, plano na ng Diyos. No? Nakikita ng ating Panginoon na ang kanyang mga anak na nilikha ay magiging pasaway. Tingnan nyo ngayon katabi nyo, mukha ba siyang pasaway? Tanong ko, mukha ba siyang pasaway? Sabi ni Ate Sai doon sa asawa niya. At least gentle, sabi niya. Kasi kung sobrang, ganun yun eh. Di ba? Alam na ng Diyos na mapapahamak ang kanyang mga anak kung hindi darating si Jesus. So bahagi na ng kanyang plano na at this point, I need to send my son, my only son, Jesus Christ. So alam na, no? Bahagi na ng plano ng Diyos. At dapat, every Christmas, ang iniisip natin, ano ba yung isusuot ko? Amen. Na nakahanda na ba yung mga wedge nyo? Nobody like you, ganarn. Nakahanda na ba yung mga bago nyong damit, kung anong pabango, anong kulay ng lipstick? Mag-eyeliner ba kayo mula dito hanggang batok, ganyan? Ang dami nating pinaghahandaan tuwing araw ng Pasko, nilulutuin natin. Yung beans, nakababad na ba yan ng 24 oras para madaling tanggalan ng balat? Ang dami nating inihanda, suman, no? Sinaing, no? Ang dami nating pinaghahandaan. Pero, naalala nyo bang paghandaan, naalalahanin na kung bakit mayroong Pasko ay dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang dami nating mga pinaghahandaan na mga bagay na gusto natin tayo yung maiangat. Ganda-ganda naman ng suot mo ngayong araw na to. Pasko kasi. Ang ganda naman ng buhok mo, unat na unat. Ay, Pasko kasi. Ang ganda naman ng buhok mo, ang ganda ng kulay. Normal yan. Ganyan ako araw-araw. Mayaman ako eh. Di ba? Ang gusto natin, kadalasan pag Pasko, ang mapansin tayo. Di ba? Tayo yung mapansin. Maiangat, ang bango-bango mo naman ngayon. Sana araw-araw na lang Pasko. Di ba? Pag kasi araw-araw na nakakasalubong kita, parang amoy kakahapon. Ngayon, at least ang fresh-fresh mo. Di ba? Ang gusto natin kasi tayo yung makilala. Pero hindi mga kapatid, ang araw ng Pasko is not about us. Ang araw ng Pasko is about God.
Nang dahil sa Kanya, meron tayong Pasko. Minsan nagagalit tayo sa mga magulang natin, nanay, Paskong Pasko, wala man lang akong bagong sapatos. Paskong Pasko na hindi mo man lang akong mabili ng t-shirt. Pero kung titingnan mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Nandyan pa yung nanay mo. Wala ka mang bagong sapatos, nandyan pa rin ang nanay mo. Dahil maraming magpapasko sa araw ng bukas na wala na yung nanay nila sa kanilang piling. So hindi mo ba dapat ipagpasalamat yun kaysa hilingin na magkaroon ka ng mga bagay na bago sa sarili mo? So, bahagi na ito ng plano ng ating Panginoon. At dapat sa araw ng Pasko, ang kinikilala natin at ang itinataas natin at ang hinahanda natin yung ating mga sarili at hindi lamang kung ano yung susuot natin sa araw ng bukas. So makikita ko yan tomorrow. No? Pagka medyo may glitters yung suot nyo, parang January 2022 pa lang, hinanda mo na yan. Parang ganyan. So, bahagi na ng arrangement. Pag pinag-usapan yung orchestra, meron tong arrangement. Kung paano natin tutugtugin ang isang kanta, meron siyang tinatawag na arrangement. Part na ng arrangement ng Diyos na darating si Jesus para tayo iligtas sa ating mga nagawang pagkakamali. Okay? So, divine orchestration. Tandaan nyo, lahat ng ito ay alam ng Panginoon at nakaplano na ito bago ka pa isilang. Amen? Naintindihan niyo po? Kung hindi niyo naintindihan, ngongo ba ako? Di ba? Naintindihan naman natin. Okay. Yung sumunod, humble birth. Yan. Hindi hamburger? Humble birth. Ibig sabihin, siya isinilang, no, at inilagay lamang sa sabsaban. Ngayon, mayroon na tayo ngayon mga lying in, tawag nila. Tama, di ba? Yung nasa barangay na doon ka Nung ako ipinanganak, tinawag lang yung kamadrona sa bahay namin. At naalala ko yung isang bunso ni Maringsay. Ang tawag nila dito, golden baby. Matinding pagsubok ang pinagdaanan ng baby na ito. Pero I praise God at malusog na ang baby na to. At nakikita ko na kung sino kamuka. Di ba? Noong unang panahon, kamadrona, habang tumatagal, medyo nagiging sosyal. At ngayon nga, medyo mahirap nang magmuntes. Kasi mahal. No? Yung minsan pa, hindi ko naman po nilalahat, no? Minsan pa, yung mga ubigahin natin, kaya namang inormal, gusto pa nila yung mas madali, yung lalaslasin, hugutin, tapos iwawagayway para, para mas malaki, no? Pero noon, hanggat maaari, ay ninonormal ng mga kamadrona. Ako po ay normal ipinanganak, hindi ko lang po alam sa ngayon. No? Pero, Diyos ang ating Panginoong Jesus. Pero kung paano siya ipinanganak, walang ambulansya na naghatid sa kanya o kay Maria. Siya'y sakay-sakay lamang. At nung bago pa nga siya ipinanganak, sabi doon, si Caesar Augustus ay nagsabi na lahat ng mga tao sa kanya-kanyang mga sariling bayan ay kailangan magpatala. Kaya nga yung asawa ni Maria na si Jose ay inuwi niya ang kanyang asawa at ang kanyang magiging anak sa Bethlehem upang doon ay magpatala. Biro niyo po, buntis na, nagpatala pa. No? At doon nga ipinanganak, dahil wala nang matitirahan sa panuluyan, doon sila sa kung saan naninirahan yung mga hayop. Doon ipinanganak ang ating Panginoon. Matindi yun. Sino ba dito ang gustong manganak kasama kabayo? Di ba? Sino ba dito yung gustong manganak na ilalagay ka doon sa giniikan? Alam niyo yung giniikan? Alam nila yung giniikan. Sino hindi? Alam mo yung giniikan? Doon ka pinanganak. Joke. Yung giniikan, siya yung, di ba, merong bigas, may palay, tinaktak. Tapos nawala yung hibla, pinagsama-sama, yun yung giniikan. So parang sa sabsaban, mga pinagsama-sama mga damo, doon lang inilagay ang ating Panginoon. So baba o napaka-humble ng ating Panginoon. Sabi, kasi kung ako ay Diyos, Ama, idadalhin mo lang din naman ako sa lupa. Baka naman po pwede
na sa gold mo na ako ihiga kasi Diyos din naman ako. Hindi. Doon siya sa sabsaban ipinanganak. So napakababa ng ating Panginoon. And actually, ito rin yung magiging issue ng ating Panginoong Jesus pagdating naman ng mahal na araw pag inaalala natin. Kasi ang ine-expect na Messiah ng mga tao noon ay isang tagapagligtas na malaki ang katawan, mayaman, maraming army. Pero ang dumating ay isang anak ng karpentero. Dahil ng panahon na yun ay si Jose ay nagkakarpentero. So napakababa ng pinili ng Diyos na pagsilangan niya nung siya ay dumating sa ating mundo. Pangalawa, at dito rin natin makikita na yung kanyang pinagmulan ay makikita natin yung mabuting karakter ng Diyos. Ibig sabihin, kahit siya'y Panginoon, hindi niya pinili na siya ay maisilang sa isang magandang lugar. Ang makikita mo dito yung kabutihan ng Diyos na kahit siya ay Diyos ay hindi niya ipinanghawakan yung kanyang karapatan. Mas pinili niya na maisilang kung saan po pwede. Minsan tayo, alam niyo, tawag dun sa mga laging gusto yung kanilang karapatan. Ang tawag mo dun? Karen. No? Yung mga Karen, halimbawa, nakapark ka sa isang parkingan, sasabihin nila, umalis ka dyan ako lagi nakapark. No, meron mga ganyan ngayon na minsan naman na malayo pa lang sila doon sa parkingan, bababa na sila, dito kami nakapark. No. Ang Diyos hindi siya ganon. Hindi niya sinabi o hindi niya pinlano na siya ay may panganak sa isang magandang lugar. Ang napakababa ng pinili ng Diyos na kung saan siya ipapanganak. Hindi siya katulad. No? Sabihin ko ba? Yung iba na late na sa trabaho, kaya ang gagawin, may mga wangwang pa. Tatabi ka talaga eh. No, kundi babanggain ka pa. Minsan meron pang ka-counterflow. Sasabihin, ako po'y lingkod, bayan. Kaya ako'y paraanin nyo. No? Nung panahon ni Jesus, walang sumalubong sa Kanya. Doon sa bahay panuluyan, wala pa siyang lugar na ipinaghanda sa Kanya. Ganon kababa ang pinagmulan ng ating Panginoon. Pangatlo, na nais kong dalhin sa inyo yung fulfillment ng prophecy. Dahil nga sa lumang tipan pa lang, nahulaan na darating ang isang Messiah o pinili na isisilang sa Bethlehem. So, mga kapatid, katulad ng binanggit ko kanina, alam na ng Panginoon, orchestrated na, plano na, part na ng arrangement ng Diyos na darating ang ating Panginoon na kung saan si David ay isinilang, doon din isinilang ang ating Panginoon. So, bilang pagtatapos, siguro mabuting maalala natin ngayong araw na ito ang isang bagay. Generations by generations, lahat tayo ay tatanda. Taas ang kamay ng mga may edad. Sabi ni Parang Luigi. Lahat tayo ay may edad o magkakaedad, tatanda at mawawala sa mundong ito. Pero sana patuloy lamang nating maalala na kung bakit tayo may buhay, kung bakit tayo hanggang ngayon ay nandirito pa, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos nung siya ay dumating sa ating mundo. Again, kung hindi dahil sa ating Panginoon, wala na tayong pag-asa pa na mapunta sa mundong ito. So sana yun yung ipagpasalamat natin. Pwede ba yun? Ipagpasalamat natin sa ating Panginoon kung bakit may Pasko ay dahil meron Diyos na umibig sa atin. Hindi dahil sa mga bagong sapatos, hindi dahil sa mga bagong damit, hindi dahil sa mga bagong gupit na buhok, hindi dahil sa kung ano paman.
dahil yan sa pag-ibig ng Diyos. So mamaya, sa ating Christmas party, isipin din natin kung bakit tayo magkakasama-sama mamaya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung hindi tayo inibig ng ating Panginoon, hindi tayo magkikita-kita. Hindi ko po kayo makikilala, hindi niyo po ako makikilala. So enjoy natin yung araw na ito kasama ang isa't isa na hindi naman natin inaasahan na makikilala natin pero gumawa ng paraan ng ating Panginoon na magkakilala tayo. Tayo po'y magsitayo at tayo manalangin. Bilang isang pamilya, I would like to request na pwede pa tayong maghawak-hawak kamay. Pero this time, baka pwede naman. Ayan. Ayan na. Nalito na. Tapos sabihin mo yun sa katabi mo, mahal kita. Dahil una tayong minahal ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Dahil kung bakit merong Pasko, dahil merong isang Diyos na dumating na nagmahal sa amin. Dalahin ko, Panginoon, patuloy naming makilala, patuloy naming maalala ang iyong kabutihan na patuloy mong ipinaparanas sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Sa araw ng bukas, ipagdiriwang namin ang araw ng Pasko. Ngunit, higit sa kahit ano pumang bagay na maaari namin tanggapin, tunay na maalala namin, Panginoon, ang kahalagahan ng araw na iyon dahil Ikaw ay dumating sa aming mundo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kasama sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng mga pagkakasakit, sa kabila ng mga suliranin sa buhay, sa kabila ng mga kakulangan na meron kami, patuloy ka pa rin nandyan at tumatangkilik sa amin. Hindi mo kami pinababayaan at lagi ka nandyan upang tumunghay sa aming Panginoon sa araw-araw. Tinataas ko, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na may karamdaman sa araw nito. Maging sipon man yan, ubo man yan, o mga merong alalahanin o problema sa kanilang mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na humipos sa kanilang mga katawan o sa aming mga katawan at magpagaling, Panginoon, sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin na idinako mo sa lugar na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Maging ang aming mga magulang, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang mga problema o pagsubok na meron kami, o mga bagay na kulang sa amin at aming pangangailangan. Alam namin, O Diyos, na tapat ka sa amin at di mo kami pababayaan. Patuloy mo kaming iingatan, Panginoon, sa samahan at aakayin sa araw-araw. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin bilang isang pamilya dito po sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming paglapit sa iyo. Amen, amen, at amen. Ako po na po ang lahat. Muli dadako tayo sa ating paghahandog. Ako din? Ayan, sino man. Kayo.
Magsitayo po ang lahat. Aming Panginoon, sa iyo ang papuri at sa iyo ang pasasalamat, O Diyos, sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa iyo mga anak na nagkaloob ng mga pagpapalang ito. Magamit namin, O Diyos, sa mga pagpapalang ito upang mas marami pa kaming maabot na nangangailangan. Patuloy niyo rin po, Panginoon, pagpalain ng lahat ng iyong mga anak na nagkaloob. Tingnan ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpala sa kanilang buhay sa araw-araw, aming Panginoon. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin lahat ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpapala na patuloy na pinagkakaloob niya sa atin sa marami ng mga taon. Pagpapala, bigay sa atin ng Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu ngayon at magpaswalang hanggan. Amen, amen, at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. Sige po. Explain ko lamang po yung mangyayari ngayong araw na ito. So mamaya po, ayusin natin yung silya ng pabilog para po may space tayo sa gitna. Then diretso na po kagad tayo sa groupings natin. Kung bakit po may groupings, kasi po, ang game natin is a friendly competition. Ibig sabihin, may sa tingin mo, group into 3 or to 4? 4? Okay. Group into 4. Tapos, yun nga lang, kung group into 4, ang nakaprepare lang namin ngayon ay first prize, second prize, saka third prize. So yung kulelat, iyak na lang. Ganun talaga. Dahil gusto nyo 4, pero kung gusto nyo ng 3 groups lang, lahat naman meron. Okay? So kung gusto nyo 4, I think okay naman kung 3. Pero 3 na lang para matulin lang din. Okay. Sige, group into 3. Ang first prize natin ay 1,500. Ang second prize ay 1,000. Ang third prize ay 500. Depende kung may magdadagdag pa niyan, no? So, as of the moment, yun ang budget natin. First prize natin is 1,500. Second is 1,000. Third is 500. Then, pagkain. Kakain tayo mamaya. Ano yung games? May games po para sa mga bata. May games din para sa mga kabataan, mga nanay, at mga lola. So, meron po tayong mga usual na games na gagawin, na lalaroin. At meron din po tayong Xbox na games. So, may dance, no? May dance, may table tennis, may volleyball, may boxing. Totoo po yung boxing na po. Pero hindi po kayo dapat magkatamaan, no? Haharap lamang po kayo doon at doon po kayo sige po. So, pwede nyo na po ngayon